Pagkatapos ng kanyang trabaho, masigasig na iniimpake ni Yuan ang kanyang bag at naghahanda na dumalo sa isang manga convention. Sa kanyang kasabikan, hindi niya namalayan na tumawid na siya sa ibang mundo habang nakasakay sa isang eroplano kung saan umiiral ang magic at pantasya sa realidad. Nang makitang gumagamit ng mahika ang mga tao, iniisip lang niya na pumasok siya sa isang uri ng festival at nagsimulang kumuha ng litrato, hanggang sa dinilaan ng dragon ang kanyang mukha na akala niya ay isang laruan lamang. Nagtatampo si Yuan sa loob ng ilang araw na iniisip kung paano siya mabubuhay sa mundong ito, ngunit sa kalaunan ay umaasa na napagtanto na maaaring siya ang pangunahing karakter. Naputol ang kanyang pangangarap ng gising nang may lumapit na hardinero at nagtanong kung magbibigay ba siya ng entrance exam para sa Magic Academy. Nang makitang siya ay ganap na walang alam, dinadala siya ng hardinero sa pagsusulit. Umattend si Yuan sa pagsusulit kung saan kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa isang magic stone para sukatin ang kanyang skills. Kumpiyansa niyang inilagay ang kanyang kamay sa bato, na nagsimulang kumikinang sa hindi kapani-paniwalang puting liwanag. Ngunit higit sa kanyang pagkalito, ang lahat ay nagsimulang tumawa. Nilinaw ng tagasuri na ang bato ay kailangang magningning ng partikular na kulay na naaayon sa naaangkop na mahika, tulad ng pula para sa apoy at berde para sa hangin. Lumalabas na masyadong mahina ang magic ni Yuan para makapasok siya sa akademya. Nabigo, bumalik si Yuan sa hardinero na nag-aalok sa kanya ng trabaho upang mabuhay. Walang ibang pagpipilian, malugod na tinanggap ni Yuan ang kanyang alok. Lumipas ang mga araw at hindi nawawala ang dedikasyon ni Yuan sa kanyang trabaho. Sa kalaunan ay natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mahika upang mapalago ang mga halaman. Isang araw ay nakarinig siya ng mga boses na nagmumula sa kagubatan malapit sa kanya, at nagpa siya na magsiyasat. Natagpuan ni Yuan ang dalawang lalaki na nakaluhod sa isang babae. Sinubukan niyang tumakas pagkatapos nilang makita siya, ngunit kalaunan ay naabutan nila siya at binubuli. Mamaya sa gabing iyon, eksenang nalulumbay si Yuan. Ang hardinero ay nagbigay kay Yuan ng isang binhi ng diwata, na sinasabi sa kanya na natagpuan niya ito sa kanyang mga paglalakbay ngunit hindi niya ito nagawang mapabulaklak. Napansin ni Yuan na ang kanyang selyo ay inilagay dito at sinubukan niya ang maraming paraan upang masira ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Gayunpaman, isang gabi, hiniwa niya ang kanyang kamay at nilagay ang ilang dugo dito. Tila, hindi rin ito gumagana. Nagpasya siyang maglakad sa kakahuyan nang mapansin niya ang parehong babae na nakita niya ilang araw na nakalipas, sinisipsip ang dugo ng dalawang lalaki. Tumakbo si Yuan para sa kanyang buhay, ngunit madaling nahuli siya ng vampira, tinusok ang kanyang puso ng mga baging. Sa sandaling iyon, ang binhi ng diwata ay namulaklak sa isang diwata na si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw niya. Iniisip ni Yuan na maaaring naroon siya upang tumulong, ngunit lumabas lamang si Mo Fei sa kanyang binhi upang patayin siya. Napansin ni Mo Fei na namamatay na si Yuan. Sinabihan ng vampira si Mo Fei na umatras mula sa kanyang biktima. Ibinaba ni Mo Fei si Yuan mula sa mga baging at inilagay siya sa lupa. Napansin niya na ang kanyang buhay ay mabilis na kumukupas, at nagpa siya na harapin ang vampira. Inatake ng vampira si Mo Fei, ngunit pinatay niya ito sa isang atake, at pinagaling si Yuan. Nagising si Yuan at napansin niya si Mo Fei na lumulutang sa hangin. Natutuwa siya na sa wakas ay gumana ang kanyang pamamaraan, at nagpapasalamat siya sa pagtulong sa kanya. Sinabihan siya ni Mo Fei na huwag magpanggap na parang hindi siya kilala, ngunit walang ideya si Yuan kung sino siya. Nagalit si Mo Fei at sinabi sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit niya siya iniligtas ay gusto niyang siya mismo ang pumatay sa kanya. Nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, inatake siya ni Mo Fei. Pero kahit ilang beses pa niya itong atakihin, sa huli ay nasasaktan lang niya ang sarili niya. Napagtanto ni Mo Fei na ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay, at anumang pinsala ang dumating kay Yuan, ito ay dumarating din sa kanya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw si Wei Ersi, ang punong guro ng Magic Academy, at sinabihan si Mo Fei na tumigil na dahil sasaktan lang niya ang sarili niya. Hindi siya pinansin ni Mo Fei, at sinubukang atakihin muli si Yuan, ngunit napaatras siya. Sinabi ni Wei Ersi kay Yuan na huwag pansinin si Mo Fei sa ngayon, at iniabot sa kanya ang isang libro ng diwata. Isang manual na nagsasabi sa kanya na gumamit ng mga diwata. Sa sandaling mahawakan niya ito, ibinalik si Mo Fei sa kanyang seed form sa loob ng libro. Dinala ni Wei Ersi si Yuan pabalik sa akademya at nagpaliwanag tungkol sa mga diwata.
Sinabi niya sa kanya na kung gusto niya ang libro, kailangan niyang sumali sa akademya at tulungan siyang hanapin ang vampira na nagtatago sa akademya. Bilang kapalit, bibigyan din siya nito ng 2 pang binhi ng diwata. Ang libro ay nagpalit sa anyong Xiao, isang maliit na diwata at pumasok sa telepono ni Yuan. Kinabukasan, labis na ikinagulat ng lahat, si Yuan ay pumasok sa akademya at agad na bumuo ng mga tunggalian. Isang maharlika na naiinis na siya ay pumapasok sa paaralan kasama niya, at dahil dito ay isang guro ang nag-set up ng isang tunggalian sa pagitan nila ni Yuan. Si Prinsesa Anchi ay dumating din upang makita kasama ang kanyang knight, si Luo. Sinubukan ni Yuan na umatras, ngunit walang epekto. Nagsimula na ang laban at halos hindi na kayang pigilan ni Yuan ang isang pag-atake habang nadala siya sa mundo ng mga espiritu. Nagising si Yuan at natagpuan ang kanyang sarili sa isang magulo na mundo na puno ng digmaan kung saan lahat ay tumatakbo sa paligid upang mabuhay. Napansin niya ang isang batang babae na may sakit, si Mo Fei na nakaupo sa isang sulok. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, sinimulan siyang alagaan ni Yuan, sinusubukang alisin ang kanyang lagnat. Tumitaw ang ilang mga lalaki na gustong kumuha sa kanya. Alam niyang sasaktan siya, hinawakan ni Yuan si Mo Fei at sinubukang tumakas, ngunit naabutan nila siya at sinimulan siyang bugbugin. Nagising si Yuan sa ospital ng akademya. Ipinaalam sa kanya ni Xiao na pumasok siya sa mundo ng mga espiritu sa panahon ng labanan, at kailangan niyang dagdagan ang tiwala ng diwata sa kanya, dahil direktang nauugnay iyon sa kanilang kapangyarihan. Sinusubukan niyang kausapin si Mo Fei sa kanyang telepono, ngunit sa sandaling iyon, 2 babae ang pumasok sa infirmary, kaya mabilis na nagtago si Yuan sa ilalim ng kanyang kama. Pareho nilang sinimulan ang pagsipsip ng dugo ng ibang mga estudyanteng nakahiga doon. Bago nila marating si Yuan, pumasok si Luo sa silid at ipinaalam sa kanila na ang plano na kanilang ginawa ay mangyayari ngayong gabi. Nagmamadaling bumalik si Yuan sa kanyang tahanan, nag-aalala na baka may mangyari sa lalong madaling panahon. Gumagawa siya ng ramen para sa sarili niya nang mapansin niyang may tao sa labas ng bahay niya. Kumilos sa pagtatanggol sa sarili, binuksan ni Yuan ang pinto at ibinigay ang isang mabangis na suntok, na ikinatumbo ng tao sa labas. Pagkatapos ay tumingin siya ng malapitan, at napansin niya ang walang malay na si Anchi na nakahiga sa kanyang balkonahe. Pagkatapos niyang magising, pinaghanda siya ni Yuan ng ramen para humingi ng tawad. Bahagya silang umupo nang pasukin ng 2 vampira mula sa paaralan ang kanyang tahanan. Mabilis na tumakas si Yuan kasama si Anchi, at itinago siya bago tinawag ang kanilang atensyon, at inakay sila palayo. Ipinatawag niya si Mo Fei upang labanan sila, ngunit si Luo ay bumaba mula sa langit upang harapin sila sa halip. Pinatay ni Luo ang 2 vampira bago naghanda para harapin si Yuan. Sinubukan niyang atakihin siya, ngunit hinarang siya ni Mo Fei. Pareho silang nagkukulong sa isang labanan ngunit masyadong mahina si Mo Fei para makipagsabayan sa kanya. Tinanong ni Yuan si Xiao kung ano ang dapat niyang gawin, kung saan sinabi niya sa kanya na sa ngayon ang tanging paraan para makaalis siya ay sa pamamagitan ng pagsisikap na buuin ang kanyang tiwala sa pamamagitan ng pagpunta sa mundo ng mga espiritu, ngunit wala siyang gaanong lakas ng espiritu sa ngayon. Tumitaw si Anchi sa tabi niya, na nagsasabi sa kanya na maaari niyang ipahiram sa kanya ang kanyang spirit energy kapalit ng 1 taon na supply ng ramen. Pumayag si Yuan sa kanyang mga kahilingan, at ginamit ni Anchi ang kanyang kapangyarihan para ipadala siya sa mundo ng mga espiritu. Muling nagising si Yuan sa daigdig ng mga espiritu, ngunit lumipas na ang ilang taon. Napansin niya si Mo Fei na nakatayo sa ibabaw ng mga katawan ng ilang tulisan. Sinusubukang tawagin siya ni Yuan, ngunit hindi niya magawang makinig sa kanya, nalilito siya. Sinabi ni Xiao kay Yuan na nangangahulugan ito na ang kanyang kaluluwa lang ang nasa mundong ito ngayon. Sinusundan niya si Mo Fei habang pinupuntahan niya ang pera para sa pagpatay sa mga magnanakaw mula sa isang inn. Sa labas ng inn, laking gulat ni Yuan sa isang lalaking kamukha niya na may hawak na pusa na may espada. Nilapitan ni Mo Fei ang lalaki at hiniling na bilhin ang espada, ngunit tumanggi siyang ibenta ito. Kinabukasan, napansin niyang nakikipaglaro siya sa mga bata sa labas, ngunit mabilis siyang nagtago nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki. Araw-araw ay napapansin niya ang lalaki sa labas na gumagawa ng mga random na gawa ng kabaitan. Isang araw, iniligtas niya ang kanyang buhay mula sa isang grupo ng mga tulisan na sinusubukan nilang bugbugin ang isang bata na kanyang pinoprotektahan. Upang magpasalamat sa kanya, iniabot ng lalaki ang kanyang espada.
Sa kabila ng pagiging inosente, sinabi ni Yuan kay Xiao na malinaw na pinaglalaroan niya ang damdamin ni Mo Fei, at may binabalak na kalokohan. Patuloy na sinusubukan ni Yuan na kunin ang atensyon ni Mo Fei, ngunit wala siyang magawa. Ang lalaki gayunpaman ay nakikita at tumingin ng diretso sa kanya at sinabi sa kanya na wala siyang ginagawang masama, dahil ni-level up lang siya nito na parang isang laro, tulad ng ginagawa niya. Nagalit si Yuan na ikinukumpara ng lalaki ang kanyang sarili sa kanya. Kahit anong gawin niya, walang magawa si Yuan habang dahan-daang pumasok ang lalaki sa bahay ni Mo Fei, na nakukuha ang tiwala niya. Kahit na ang innkeeper, na nakikita kung gaano kalapit si Mo Fei sa kanya, ay nagbabala sa kanya na maging mapagbantay sa kanya. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Mo Fei, at dahan-daang nagsimulang magbago. Nagsisimula siyang maniwala sa mga kwento ng lalaki tungkol sa mga hardin ng mga bulaklak, at kung paano niya gustong gugulin ang kanyang buhay sa kapayapaan sa kanyang piling. Sinabi niya sa kanya na mangolekta ng pera, at makipagkita sa kanya sa tuktok ng isang lighthouse balang araw, para tuluyan na nilang maiwan ang impyernong ito. Nasa sabik si Mo Fei at nagsimulang magtrabaho ng 2 beses ng mas mahirap para mabilis na kumita ng pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ipon sa lalaki, at umuwi upang mag-impake ng kaunting gamit na mayroon siya. Nakarating siya sa lighthouse at nagsimulang maghintay ng matyaga. Gayunpaman, hindi kailanman nagpapakita ang lalaki. Sa lungsod, dahil sa kanyang kawalan, ang mga bagay-bagay ay tumatagal para sa pinakamasama habang namamayagpag ang mga tulisan. Lumipas ang mga araw ngunit hindi umaalis si Mo Fei sa lighthouse, hanggang sa isang araw, ang lighthouse ay napapaligiran ng mga magnanakaw, na tinatawag siyang bumaba upang salubungin ang kanyang wakas. Sa pag-aakalang may problema, nagmamadali siyang bumaba para labanan sila. Napansin niya ang dalaga na minsang iniligtas ng lalaki bago siya na hostage. Nilabanan ni Mo Fei ang lahat at nagawang palayain siya. Niyakap niya ang dalaga na magiging maayos din ang lahat. Ngunit laking gulat ni Yuan, sinaksak ng dalaga si Mo Fei sa tiyan. Hindi maproseso ang nangyari sa kanya, tumangala si Mo Fei at nakita ang lalaking nangako na aalis sa impyernong ito kasama niya, nakatayo sa ibabaw niya na nakangiti. Si Mo Fei ay tumitingin sa lalaki na masaya nang makitang hindi siya nasugatan, ngunit ang katotohanan ay bumungad sa kanya nang makita niya itong nakatayo kasama ng mga tulisan. Humakbang pasulong ang pinuno ng magnanakaw, hindi makapaniwala sa kanilang nagawa. Mahina na lumapit si Mo Fei sa lalaki para atakihin ito, ngunit sinunggaban siya ng mga magnanakaw, at iniipit siya sa lupa. Sinabi ng pinuno sa lalaki na sinabi niyang ibibigay niya sa kanya si Mo Fei, ngunit walang pinag-usapan na buhay siyang ibibigay sa kanilang kasunduan. Naiinis sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari, tinawag ng lalaki ang kanyang mga diwata, na nilipol ang buong lungsod. Kahit na hindi siya kalaban, sinubukan ni Mo Fei na patayin ang lalaki gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan, ngunit hindi makalusot sa kanyang mga diwata. Ang lalaki ay nag-aalok sa kanya ng isang pagpipilian upang tanggapin ang kanyang kapalaran at mamatay, o maging isang diwata upang ipaghiganti siya. Si Mo Fei ay ganap na nabaliw mula sa puot, tinanggap ang kanyang alok at siniliw siya ng lalaki sa loob ng isang binhi ng diwata. Ang mundo ay kumukupas at si Yuan ay nakatayo sa isang walang laman na kawalan na nakaharap sa lalaki. Sinabi niya kay Yuan na gusto lang niyang sakupin ang mundo tulad ng ginawa niya pagkatapos niyang pasukin ang mundo, na napagtanto ni Yuan na nasa maling landas siya. Sinabi niya sa kanya na ito ay tulad ng isang laro, at dapat ding maging makasarili dito. Muling naglaho ang alaala at nakatayo na ngayon si Yuan sa ilalim ng isang tore ng mga tinik sa ibabaw kung saan nakatali si Mo Fei. Napansin niya ang putol na espada ng lalaki sa lupa at napagtanto niya kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Yuan kay Xiao na ang selyo ay hindi pa ganap na nasira, at kailangan ni Mo Fei na makita siyang mamatay para masira ito. Binalaan siya ni Xiao na maaaring hindi ito gumana, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sinubukan ni Yuan na saksakin ang sarili, ngunit hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob. Napagtanto na nauubusan na siya ng oras, umakyat si Yuan sa tore at diretsyong itinuon ang espada sa ibaba bago tumalon diretso dito hanggang sa kanyang kamatayan. Nagsisimulang bumalik sa isipan ni Mo Fei ang mga alaala ng mapagtanto niya na ang lalaking nagtaksil sa kanya ay hindi si Yuan, kundi ibang tao. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya itong nakahandusay sa lupa at may saksak sa puso. Pinilit ni Mo Fei na makaalis sa mga gapos, at sumugod sa kanyang tabi, nag-aalala na baka siya ay patay na. Gayunpaman, nagising si Yuan sa sobrang gulat niya. Nang tanungin ni Mo Fei kung bakit niya ginawa ito para sa kanya,
ipinaliwanag ni Yuan na ayaw niyang matulad sa lalaking nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang manual upang mabilis na lumabas sa mundo ng mga espiritu upang tulungan si Mo Fei sa labas. Nagising si Yuan bago nawala ng malay si Anchi. Inilagay niya siya sa isang ligtas na lugar, at pagkatapos ay sumama kay Mo Fei na naghihintay sa kanya. Pinagsama ni Mo Fei ang sarili kay Yuan, na nagbigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Si Luo ay ganap na nagulat sa nangyayari, napagtanto na si Yuan ay sumanib sa isang maalamat na diwata. Inilabas ni Luo ang lahat ng kanyang kapangyarihan para labanan siya. Pareho silang nagkulong sa isang labanan, ngunit hindi nagtagumpay si Luo. Madaling hinarangan ni Yuan ang lahat ng kanyang mga pag-atake bago siya itinulak sa lupa ng napakalakas na nagdulot ito ng lindol na mararamdaman hanggang sa akademya. Humiwalay si Yuan kay Mo Fei, nag-aalala na baka sumover ito, ngunit sinabi sa kanya ni Mo Fei na nanockout lang si Luo. Lumilitaw si Wei Ersi sa sandaling iyon, binabati si Yuan sa pagtapos sa mga vampira at kay Luo. Ibinigay niya ang 2 pang binhi ng diwata gaya ng ipinangako, at sinabihan siyang panatilihin ang lahat ng nangyari ngayong gabi sa pagitan nila habang iniisip niya kung paano haharapin si Luo. Para sa kanya ay tila hinahabol ni Luo ang prinsesa, at dahil tumakas ito at pumunta sa tahanan ni Yuan, gusto na rin niya itong patayin. Dahil sa ayaw niyang makitungo sa kanya, kinuha ni Yuan ang mga binhi at umalis, hinila rin si Mo Fei palayo sa kanya. Tumingin si Wei Ersi sa walang malay na si Luo, at ngumiti sa sarili habang ang mga bagay ay naging mas kawili-wili para sa kanya. Kinabukasan sa academy, nakaupo si Yuan sa kanyang upuan, halos patay na sa lahat ng nakakapagod na pakikipaglaban na kailangan niyang gawin kagabi. Hindi niya napapansin nang ipinakilala ng guro ang kanilang bagong transfer student, si Anchi kasama ang caretaker niyang si Mo Fei. Nagpakilala silang dalawa at umupo sa tabi ni Yuan. Nagising siya, at nagulat nang makita silang dalawa. Nagseselos lahat ng lalaki sa klase na kilala niya si Mo Fei at Anchi. Sinubukan ni Yuan na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit sinimulan nila siyang habulin. Bahagya siyang nakatakas sa kanila sa pamamagitan ng pagtatago sa isang palumpong. Nang maaliwalas ang baybayin, pumunta si Yuan sa library, at hiniling sa librarian na ipahiram sa kanya ang mga libro tungkol sa mga halaman. Binigyan siya ng librarian ng ilang mga scroll, at isang encyclopedia tungkol sa mga halaman. Tuwang-tuwang iniuwi sila ni Yuan at naghahanda para gamitin ang mga ito, ngunit sinabi sa kanya ni Xiao na hindi gagana ang mga scroll. Sinabihan niya si Yuan na pakainin siya ng encyclopedia, at maaari niyang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin. Matapos ibigay sa kanya ang libro, sinuri ni Yuan ang mga binhi ng diwata at pinag-aaralan ang kanilang mga selyo. Alam kung ano ang kailangan niyang gawin, nagtanim siya ng mga water lily sa isang lawa at naghulog ng isang binhi dito. Para sa susunod, lumakad siya ng ilang hakbang palayo, at ibinaon ito. Ngayon ay oras na para sa kanya na maghintay ng matyaga at hayaan silang mamukadkad. Lumipas ang 7 araw at walang nangyari. Samantala, nilapitan ni Luo ang kanyang hari sa isang kastilyo. Yumuko siya sa kanya at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo. Ipinaalam sa kanya na ang kalaban ay may isang maalamat na diwata na hindi niya inaasahan. Tumawa ang hari at inutusan siyang dalhin ang diwata sa kanya, at patayin si Yuan sa anumang paraan na kinakailangan. Bumalik sa lawa, ang binhi sa lawa ay bumubulusok sa isang higanteng water lily at isang diwata ang bumangon mula sa loob ng kanyang usbong. Nag-aalala si Yuan dahil kambal ang mga binhi, at ang isa ay hindi namumulaklak. Ang diwata ay sumisigaw sa galit, at sumugod kay Yuan upang patayin siya. Nang malapit na siya sa kapansin-pansing distansya, namumulaklak ang iba pang binhi. Huminto ang diwata at mabilis na naglakad patungo sa kabilang diwata, sa pag-aakalang kapatid niya ito, niyakap siya. Ipinakilala ni Yuan ang kanyang sarili sa kanila, at ginamit si Xiao para makuha sila. Tinawag ni Wei Ersi si Yuan, at sinabi sa kanya na ang mga Knights of Orphe na kinabibilangan ni Luo at Anchi ay nagsimula ng mamuno sa mga kabalyero ng agresibo, at ang kanilang pangunahing target ay si Anchi at siya, dahil mayroon na siyang kapangyarihan ng mga diwata ngayon. Sinabi niya kay Yuan na ang kanyang presensya dito ay isang banta sa akademya, kaya kailangan niyang umalis sa akademya kasama si Anchi. Sa araw na umalis si Yuan sa bayan, hiniling sa kanya ng librarian na maghanap ng mga scroll para sa kanya. Inabot niya sa kanya ang isang bato na nagsasabi sa kanya na ilagay ang mga balumbon sa ibabaw nito, at bilang kapalit, makakakuha siya ng mga gantimpala na malugod niyang tinatanggap.
Nagsimulang maglakbay si Yuan kasama sina Anchi at Mo Fei kasama ang kanyang dalawang bagong diwata, sina Lian Shuang at Yu Tan. Nakarating sila sa isang lawa kung saan nakaharap nila ang isang fairy dragon. Binyantaan ng dragon si Yuan gamit ang bola ng apoy, na sinasabi sa kanya na ibigay sa kanya ang mga diwata o papatayin niya siya. Handa si Mo Fei na labanan ang dragon, si Georgios, ngunit pinigilan siya ni Yuan, sinabi sa kanya na gusto niyang labanan siya sa kanyang sarili. Parehong nakikipaglaban sina Yuan at ang dragon. Kahit na patuloy na tumatakbo si Yuan, mukhang hindi nakakalamang ang dragon. Sa pag-aakalang ang pagtalo kay Yuan ay maaaring malabo para sa kanya, siya ay sumuko sa kanya at binigyan siya ng isang pito, na sinasabi sa kanya na tawagin siya kapag siya ay may problema. Sa gabi, dumating sila sa Woody Lake, at nagpa siya na magpalipas ng gabi sa isang resort. Nakaupo silang apat sa labas habang si Anchi ay natutulog sa kanyang kwarto. Napansin ni Yuan na kakaiba ang kinikilos ni Shuang. Lumapit ito sa kanya at tinanong kung ano ang mali, ngunit malamig lang ang pagkilos nito sa kanya, na sinasabi sa kanya na wala siyang ideya ngunit napupuot siya sa kanya. Sinabi sa kanya ni Yuan na malamang ay amnesia ito, at maaalala niya ang kanyang nakaraan, ngunit nag-trigger yun kay Shuang, na nagiging marahas sa kanya. Sinubukan niyang salakayin siya, ngunit bumagsak siya. Naputol ang kanilang pag-aaway nang lumitaw ang Knights of Orphe upang patayin si Yuan. Si Mo Fei at Yu ay sumugod sa kanyang tabi, habang si Yuan ay tinawag si Georgios upang tulungan siya. Gayunpaman, binalingan siya ni Georgios na nagsasabing hindi na siya pumapayag na tulungan siya. Habang ang mga diwata ay nakikipaglaban sa mga kabalyero, sinalubong ni Yuan si Georgios, itinaboy siya sa lawa kung saan ang kanyang pakikipaglaban sa kanya, ay nagtapos sa pag-alis ng isang seal sa ilalim ng lawa. Ang lawa ay napupuno ng espiritual na enerhiya. Samantala, si Luo ay nakatayo sa ibabaw ni Anchi sa kanyang silid, pinapanood ang kanyang pagtulog. Nagising si Yuan sa mundo ng mga espiritu, at napansin niya ang parehong lalaking nagpahirap kay Mo Fei na nakatayo sa tabi niya. Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataong magtanong kung bakit siya naroon nang may nakita siyang babaeng kamukha ni Shuang na papalapit sa kanya. Nang makitang nasugatan ang kamay nito, binalutan niya ito at sinabihan siyang alagaan ang sarili. Bago siya umalis, tinanong ni Yuan ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na ito ay si Lian Luo. Agad na napagtanto ni Yuan na siya ay kapatid ni Lian Shuang. Sinabi sa kanya ng lalaki na ito ang alaala ni Shuang, at oras na para maglaro sila ng isa pang laro. Lumipat siya ng pwesto kay Yuan at pisikal na pumasok sa mundo. Bago siya magpatuloy, ang lalaki ay sumuntok sa isang puno sa isang maliit na bahay ng dragon, nahulog si Georgios mula rito, na kanyang tinatakot na sundin ang kanyang mga utos. Sinabi niya kay Georgios na pumunta at maghanap ng impormasyon tungkol kay Lian. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya upang sabihin sa lalaking nagpapaalam sa kanya tungkol sa kanyang schedule, at inaalagaan niya ang kanyang kapatid na may sakit. Sinabihan ng lalaki si Yuan na manood habang naglalaro siya. Nilapitan niya si Lian sa bayan isang araw, at nagsimulang dahan-daang makuha ang tiwala nito sa pamamagitan ng pagsama sa kanya upang mangolekta ng mga halamang gamot para sa kanyang kapatid sa mga mapanganib na lugar na naglalagay sa kanya sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, para lamang tumalon sa huling sandali, kumikilos na parang isang bayani. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang lunas, kadalisayan ng tatlong pagkakatawang tao na maaaring makatulong sa kanya na pagalingin ang kanyang kapatid na babae, ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang huling bahagi ng ritual upang ganap siyang pagalingin. Si Lian, na sa ngayon ay sinusunod ang kanyang bawat utos na walang alinlangan, ay sumasang-ayon na gawin ang anumang bagay upang pagalingin si Shuang. Nagmamasid si Yuan mula sa malayo, gulat na gulat sa kung gaano kadali niyang manipulahin ang kanyang isip. Para sa kanya, puro kasamaan ang lalaki, at wala nang iba pa. Kalaunan ng gabing iyon, sinundan ni Yuan si Lian sa kanyang tahanan kung saan makikita niya si Shuang sa unang pagkakataon, mula nang dumating sa mundo ng mga espiritu. Si Shuang ay sumilip, nakahiga sa isang kama at naghihintay sa kanyang kapatid. Araw-araw, binibisita ni Lian ang lalaking lubos na nakapagpahulog sa kanya sa mga kasinungalingan, at inaaliw niya ito. Sa bandang huli, sinabi sa kanya ng lalaki na gusto niya siya, ngunit pinabulaanan siya ni Lian, sinabi na kailangan niyang alagaan si Shuang. Iginiit at pinipilit pa rin ng lalaki na makipag-date sa kanya, at sinabihan siyang pumunta sa isang lawa kinabukasan. Nang makita ang biglang pagbabago kay Lian, na-curious si Shuang tungkol sa lalaki at nagpas siyang pumunta at tingnan kung sino siya. Nagbihis siya tulad ni Lian, at nakipag-date siya.
Dinala siya ng lalaki sa isang bangka sa gitna ng lawa, at ipinaliwanag sa kanya ang malungkot na katotohanan. Noong bata pa siya, nahulog si Shuang sa lawa, at nahila ng may laso na lili na dahan-daang pinapatay siya. Gayunpaman, si Lian na tumalon upang iligtas siya ay nakakuha ng iba. Siya ay tuluyang malulumpo sa hinaharap. Halos hindi na naiintindihan ng dalaga ang mga sinabi sa kanya bago siya nawala ng malay. Sa gabi, pumapasok si Lian sa kanyang tahanan at tuwang-tuwang ikinuwento kay Shuang ang tungkol sa lalaki, at napagpasyahan niyang magpakasal sa kanya balang araw. Samantala, pabalik sa lawa, ang lalaki ay nagpatawag ng kambal na bulaklak ng lotus. Panunuyan niyang tinitignan si Yuan, at sinabi sa kanya na nagsimula na ang huling pagkilos. Sa labas ng daigdig ng mga espiritu, nagsimulang umiyak si Luo habang hinuhugot niya ang kanyang espada upang patayin si Anchi, ngunit hindi niya ito magawa. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagtulog, na sinasabi na malapit na niya itong ipagkanulo. Bago niya siya mapatay sa kanyang pagtulog, nagising si Anchi at niyakap siya, na sinasabi sa kanya na nakikipagsapalaran siya kasama si Yuan at lahat ng mga kaibigan niya. Tinanong niya kung gusto rin ba nitong sumama sa kanila, ngunit itinulak siya ni Luo pabalik. Nag-ambala ang malungkot na pagsasama ng ingay ng matinding labanan sa labas. Pareho silang lumabas at nakita ang mga diwata na nakikipaglaban sa mga kabalyero. Sinabihan siya ni Anchi na tulungan sila, ngunit hinugot ni Luo ang kanyang espada at sinaktan si Shuang at Yu sa halip. Hindi pa rin makapaniwala si Anchi na kinakalaban siya ni Luo. Samantala sa mundo ng espiritu, mas maaga sa araw na iyon, nagpasya si Shuang na sundan si Lian sa lalaki. Laking gulat niya nang marinig na ang tanging paraan para mapagaling siya ay sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng isang taong mahalaga. Ang lalong nagpadurog sa kanyang puso ay gusto ni Lian na isakripisyo ang kanyang sarili para maisalba ang kanyang buhay, sa kabila ng pagod at palaging inaalagaan siya. Nagpasya si Shuang na kitilin ang kanyang buhay gamit ang kanyang sariling mga kamay, upang palagi siyang kasama niya. Habang inihahanda ni Lian ang pagkain, naglabas si Shuang ng kutsilyo sa ilalim ng unan, at nilapitan si Lian mula sa likuran. Alam na kailangan itong gawin, hindi umimik si Lian, at pinagtibay ang sarili ngunit hindi nahuhulog sa kanya ang kutsilyo. Tumingon siya at tumingin kay Shuang, na umiiyak, hindi magawa. Sinisigawan siya nito na para ito sa kanyang kapakanan, at ayaw niyang gumugol ng isang lumpo na buhay. Kinuha ni Lian ang kutsilyo mula kay Shuang, at itinutok ito sa sarili niyang puso, bumagsak si Lian. Sinabi niya kay Shuang na ayos lang, dahil ang lalaki ang mag-aalaga sa kanya, at sinabihan siyang magmadali dahil wala na masyadong oras. Walang imak si Yuan na nakikita ang lahat ng nangyayari sa harapan niya. Binuhat ni Shuang si Lian patungo sa lawa, kung saan naghihintay sa kanya ang lalaki. Ibinagsak niya si Lian sa paanan nito at nagsimulang umiyak. Binibigyan siya ng lalaki ng isang huling maling pag-asa, na sinasabi sa kanya na ang lahat ay babalik sa dati, at makakasama niya ang kanyang kapatid magpakailanman. Sinabi niya sa kanya na buhatin si Lian sa lawa. Sinubukan ni Yuan na pigilan siya sa pagpasok, ngunit hindi niya magawang makagambala sa mundo ng mga espiritu. Sa sandaling makapasok siya, gumamit ang lalaki ng mahika para paganahin ang kanyang kambal na bulaklak na lotus na nagsasabi kay Shuang na siya ay magiging isang diwata, ngumingiti sa kanyang nagawa. Ang isang higanteng bulaklak ng lotus ay bumubulusok mula sa lawa, na bumabalot sa kanilang dalawa sa pagbuo ng isang usbong. Gayunpaman, ang usbong ni Lian ay nabigong ganap na nabuo. Tumingin ang lalaki kay Yuan, sinasabi sa kanya na ito na ang katapusan ng kwento. Sinubukan siyang labanan ni Yuan, ngunit walang kapantay kung ihahambing sa kanyang lakas. Madali niyang tinalo si Yuan, na sinasabi sa kanya na laro lang iyon at hindi niya kailangang mag-abala dito, dahil walang paraan na mailigtas niya sila. Muling nagising si Yuan sa mundo ng mga espiritu. Sa oras na ito ay nakikita ang kanyang katawan. Tumalon siya sa tuwa na oras na niya na ngayon sa laro. Ang lalaking nasa espiritu ay nagsabi kay Yuan na kapag nabigo siyang iligtas silang dalawa, mananatili ka rito magpakailanman at ang kanyang mga kaibigan sa labas ay mamamatay. Tinanggap ni Yuan ang hamon at naghahanda ng lapitan siya ni Lian upang ibendahe ang kanyang braso. Nagsimula si Yuan tulad ng lalaki, ngunit nagpa siya na dumiretso kay Shuang, at ipinaliwanag sa kanya ang lunas na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid. Huling sinabi ni Shuang sa kanya na sinabi na sa kanya ni Lian ang tungkol sa kanya, isang lalaking mahilig magkwento. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala dahil hinding-hindi niya sasaktan ang kanyang kapatid, na ginagawang mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin.
Niyaya niya itong maghapunan kasama sila ni Lian ng gabing iyon. Kinagat nila ni Lian ang kanilang pagkain at agad na nawala ng malay. Nang magising si Yuan ay napansin niyang wala na ang magkapatid na babae. Napagtantong nilagyan sila ng droga ni Shuang, nagmamadali siyang pumunta sa lawa upang pigilan si Shuang na makapasok sa lawa, ngunit huli na siya. Natatawa ang lalaki sa walang muwang na pagtatangka ni Yuan. Sinabihan siya ni Yuan na bigyan siya ng isa pang pagkakataon dahil sigurado siyang matutulungan niya sila ngayon. Pumayag ang lalaki na magbigay ng isang huling pagkakataon. Nagising si Yuan at nagsimula na naman ang cycle. Sa pagkakataong ito ay sinusundan niya ang bawat hakbang na ginawa ng lalaki hanggang sa gabing pinatay ni Lian ang sarili. Nang malapit na niyang gawin ito, pumasok si Yuan sa kanyang tahanan at sinabihan siyang huminto, dahil mayroon pa ring mga bagay na maaari niyang i-enjoy sa buhay sa kabila ng pagiging baldado, at nakiusap sa kanya na huwag itapon ang kanyang buhay. Ibinaba ni Lian ang kutsilyo at kinulong ang kapatid, umiiyak. Ang makita silang ligtas, nagpapasaya kay Yuan. Gayunpaman, ang mundo ay nagsisimulang maglaho. Binabati siya ng lalaki sa pagligtas sa kanila, ngunit sinabi sa kanya na ito ay isang alaala lamang, at hindi niya mababago ang nakaraan. Napaluhod si Yuan at nagsimulang umiyak nang marinig ang boses ni Shuang. Tumingala siya at nakita niya si Shuang na nakatayo sa tabi niya. Pinasalamatan niya ito sa pagsisikap na tulungan siya, at sinabi sa kanya na sa kabila ng hindi niya magawang baguhin ang nakaraan, mababago pa rin niya ang kanyang kinabukasan. Lumilitaw ang isang portal sa harap nila, at itinulak ni Shuang si Yuan dito, ibinalik siya sa totoong mundo. Si Georgios ay tumalon din kay Yuan na ipinangako ang kanyang katapatan sa kanya. Si Georgios ay lumitaw mula sa lawa kasama si Yuan na nakaupo sa ibabaw niya. Dumating siya malapit kay Anchi, at inilagay siya sa ibabaw ni Georgios, na sinasabi sa kanya na protektahan siya kahit anong mangyari. Ibinaling ni Yuan ang kanyang atensyon sa mga knights at kay Luo, habang sinasaniban siya ni Shuang, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manipulahin ang kapangyarihan. Sinisikap ng mga kabalyero na labanan siya mismo, ngunit hindi siya tugma. Madaling pinagyelo silang lahat ni Yuan sa kanilang lugar kasama na si Luo na kalaunan ay humiwalay dito. Ginagamit ni Luo ang kanyang lihim na pamamaraan upang makipagsabayan kay Yuan, habang sumasanib rin siya kay Mo Fei. Gaano man niya subukan, nabigo si Luo na lumaban ng sarili lang laban sa mga pag-atake ni Yuan, at kalaunan ay tumalsik siya sa kanyang likod. Bago pa siya matapos ni Yuan, humakbang si Anchi sa harap ni Luo para pigilan siya. Sinabihan niya si Luo na ihinto ang pang-iistorbo dahil madaling mapapatay siya ni Yuan. Humiwalay si Yuan kay Mo Fei at Shuang, at humihingi ng paumanhin sa sobrang pag-atake. Ganap na natalo ngayon si Luo, tumayo at nagsimulang umalis, sinabi kay Anchi na magkikita sila sa ibang araw. Isang higanteng kambal na bulaklak ng lotus ang namumulaklak mula sa loob ng lawa. Humingi ng paumanhin si Shuang kay Yuan, sinabi sa kanya na kinuha ng bulaklak ang buhay ng kanyang kapatid, kaya dapat niya itong bantayan sa ngayon. Si Yuan ay walang pagtutol sa kanyang desisyon, at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Umalis si Yuan na may kasama sina Anchi, Mo Fei, at Yu, na nakasakay sa ibabaw ni Georgios. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan ni Anchi si Yuan ng isa pang binhi ng diwata, sinabing ibinigay ito ni Shuang sa kanya bago umalis. Ang pangunahing tauhan ng kwento, si Glenn, ay isang tamad na propesor sa mga mag-aaral, na binabastos araw-araw ang magagandang babaeng estudyante. Ngunit siya pala ang pinakamakapangyarihang court mage, ngunit ito ay kanyang sikreto, at nagpapabagsak sa kanyang mga kalaban gaano man sila kalakas, at nagkataon na nailigtas ni Glenn ang isang hinaharas na maharlika na babae. Simula noon, ang mga batang babae ay nagkaroon ng pag-ibig sa kanya at sabik na inaasahan ang kanyang mga aralin. Sabay nating simulan ang kwento. Nagsimula ang kwento sa isang lugar na tinatawag na Alzano Imperial Magical Academy. Sa kasaysayan ng 400 taon, ang akademyang ito ay isang lugar ng mas mataas na pag-aaral kung saan maaari kang matuto ng top-notch magic. Si Rumia ay isang mag-aaral sa Class 2 ng ikalawang baitang. Para sa mga problema sa pamilya, pansamantala siyang nananatili sa bahay ng kaibigan niyang si Sistine. Magkaklase sila at medyo nagkakasundo. Nakatagpo nila si Glenn, ang lalaking bida, sa kanilang pagpunta sa paaralan. Habang nagmamadali papunta sa academy, si Glenn ay pinalipad sa hangin ni Sistine gamit ang whirlwind magic para pigilan siya sa pagbangga sa kanila. Mabilis na humingi ng tawad si Glenn sa kanila nang mahulog siya. Hindi niya maintindihan kung bakit parang pamilyar sa kanya si Rumia. Inakusahan ni Sistine si Glenn na bastos, dahil hinawakan ni Glenn ang katawan ni Rumia. Si Glenn ay muling itinaboy gamit ang whirlwind magic.
Pero wala siyang ideya na si Glenn ang bagong propesor ng kanilang klase. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang tamad. Wala siyang sigla sa kanyang trabaho. Inilipat niya ang kanyang magic class sa isang self-study session sa kanyang unang araw ng trabaho, at humiga sa kanyang desk. Hindi natuwa si Sistine sa ginawa ni Glenn. Pilit na ginising ni Sistine si Glenn at hiniling na turuan sila. Nagising si Glenn, at napilitan na sinimulan ang kanyang aralin. Magulo ang paliwanag niya sa spell at palpak talaga ang pagkakasulat niya. Si Glenn ang unang taong lumabas ng classroom nang tumunog ang bell. Sa katunayan, si Glenn ay dating isang magic genius, at sa edad na 11, siya ay tinanggap sa Academy of Magic ng Alzano Empire. Gayunpaman, ang kanyang post-graduation resume ay walang laman. Bilang karagdagan sa kakulangan ng lisensya sa pagtuturo, ang kanyang mga kakayahan ay halos hindi karaniwan. Ang master ni Glenn, si Celica, ay mahalaga sa pagtanggap sa kanya na magtagumpay bilang isang propesor. Bilang isang napakahusay na mage, nakamit ni Celica ang pinakamataas na antas. Si Glenn ay tinanggap ng punong guro batay sa kanyang matibay na rekomendasyon. Hindi sinasadyang pumasok si Glenn sa locker room ng babae pagkatapos ng klase. Ibang-iba siya sa iba, hindi niya agad iniling ang ulo, sa halip ay pilit niyang inaalala ang eksena. Si Glenn ay pinalayas ni Sistine gamit ang mahika, dahil sa sobrang galit niya. Sa hindi inaasahan, sa tanghalian, muli niyang nakita si Glenn. Hinahamak ni Sistine si Glenn, at naniniwalang hindi siya karapat-dapat na humawak sa posisyon ng propesor. Pilit na pinapasok ni Glenn ang pagkain sa bibig ni Sistine, dahil ayaw nitong makipagtalo sa kanya. Ayaw niyang maging propesor, pero kapag tumanggi siya kay Celica, siya ang mapaparusahan nito. Napilitan si Glenn na kunin ang posisyon dahil natatakot siya kay Celica. Kinamumuhian ni Sistine ang maasim na ugali ni Glenn sa kanyang trabaho. Nag-aalok siya kay Glenn ng isang huling piraso ng payo sa aralin sa hapon. Malaki ang impluwensya ni Sistine sa akademya at mula sa isang malakas na pamilya ng mahika. Si Glenn ay matatanggal sa trabaho ng kanyang ama kapag hindi na siya muling nag-effort. Hindi nakakagulat na ikinatuwa ito ni Glenn. Ang ugali na ito ay sobrang nagpainis kay Sistine. Nagpasya siyang hamunin si Glenn dahil naniniwala siyang hindi niya pinapahalagahan ang mahika. Sumasang-ayon si Glenn sa hamon, ngunit hiniling na gamitin lamang ni Sistine ang shock vault. Ang pinakapangunahing anyo ng mahika ay gumagamit ng isang maliit na dami ng kuryente upang maparalisa ang katawan. Kakaibang hindi nagagamit ni Glenn ang mga pag-atake ng shock vault, at agad siyang sumuko kay Sistine. Para maging karapat-dapat sa premyo, kailangang hilingin ni Sistine kay Glenn na seryosohin silang turuan. Gayunpaman, tumanggi si Glenn na ibigay ang kanyang kahilingan. Pumapasok pa rin siya sa klase na may napakakaswal na ugali, at ginawa niya ang bawat klase sa isang sesyon ng self-study. Medyo disappointed si Sistine kay Glenn. Natigil ang pagsermon ni Sistine nang si Lynn, isang babaeng kaklase, ay lumapit kay Glenn na may mga tanong. Sa palagay niya ay kamangha-mangha ang magic, ngunit wala silang matutunan tungkol dito dahil kay Glenn. Naglalahad si Glenn ng isa pang pananaw. Iniisip niya na ang magic ay nakamamatay lamang. Naninindigan si Sistine na ang magic ay isang tunay na lumilikha ng agham. Hindi niya magawang sumang-ayon kay Glenn, at sinampal siya dahil sa pagkabigo. Matapos makipagtalo kay Sistine, pakiramdam ni Glenn ay hindi siya karapat-dapat na magpatuloy bilang isang propesor. Nang magpasya siyang humingi na lang ng tawad kay Celica, napansin niya si Rumia, na nananatili sa lab. Sinusubukan ni Rumia ang isang magic array. Ngunit napupunta siya sa isang kabiguan, at hindi niya magawang mapagana ang magic array. Nag-aalok si Glenn na tulungan siya. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Rumia sa sandaling ma-activate ang magic array. Si Glenn ay ibinalik sa pamamagitan ng kanyang ngiti sa isang mas masayang panahon nang ibahagi niya ang pag-ibig ni Rumia sa mahika. Tinanong ni Glenn si Rumia tungkol sa kanyang matinding pagmamahal sa magic. Sinabi sa kanya ni Rumia na gusto niyang matuto ng higit pa tungkol sa mahika, at pagkatapos ay gamitin ito para makinabang ang sangkatauhan. 3 taon na ang nakalilipas, si Rumia ay tinugis para sa mga problema sa pamilya. Siya ay iniligtas ng isang hindi kilalang mage nang malapit na siyang patayin. Malaki ang pasasalamat ni Rumia sa mage, at gusto niyang matuto ng mahika ng husto at suklian ang kanyang kabaitan. Bago maghiwalay, gusto ni Rumia na humingi ng tawad si Glenn kay Sistine. Dahil wala ng buhay ang lolo ni Sistine, magic na lang ang natitirang koneksyon nila. Ang pinakadakilang hangarin ng kanyang lolo ay makapasok sa Flying Castle. Nangako si Sistine na tulungan ang kanyang lolo na maisakatuparan ang hiling na ito bago siya pumanaw. Matapos marinig ang kwento ni Sistine, masama ang pakiramdam ni Glenn kaya nag-alok siyang humingi ng tawad sa kanya sa harap ng klase. Huminto si Glenn sa pagtatago ng kanyang lakas pagkatapos ng araw na ito. Tinuturuan niya ang mga mag-aaral sa mahika sa isang kahangahangang paraan. Kakaiba ang paraan ng pagtuturo ni Glenn. Ang pinakamataas na antas ng mahika ay hindi mapipigilan ng mga spells, kaya pinayuhan niya ang mga trainees na huwag umasa sa kanila.
Gusto ng mga estudyante ang mga tinuturo ni Glenn. Makalipas ang ilang araw, nangunguna siya sa listahan ng mga sikat na guro sa institusyon. Ang pagtulong sa mga tao ay nagpapasaya kay Glenn. Labis ang kanyang kasiyahan kapag nakikita niya ang mga ngiti ng mga estudyante. Malapit nang masanay si Glenn sa campus life. Ngunit hindi niya inasahan na papatayin siya habang naglalakad. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang maunawain, at mabilis niyang nalaman na ang grupo ay kaanib sa isang malisyosong organisasyon. Dalawang iba pang miyembro ng masasamang organisasyon ang pumasok sa silid-aralan pansamantala at sinubukang hulihin si Rumia. Pinigilan sila ni Sistine, at bilang resulta, siya rin ay kinaladkad palayo. Nang mahaharas na si Sistine, iniligtas siya ni Glenn. Ang kakayahan ni Glenn ay tinatawag na The Fool's World, na maaaring magpawalang bisa sa pag-activate ng lahat ng mahika. Pagkatapos ay gumamit siya ng martial arts para talunin ang mga miyembro ng masamang organisasyong ito. Gumagamit si Glenn ng bracelet ng komunikasyon para sabihin kay Celica ang tungkol sa labanan pagkatapos nitong matapos. Hindi na makabalik si Celica pansamantala dahil sinira ng masamang grupo ang teleportation array ng paaralan. Napilitan si Glenn na gampanan ang responsibilidad na bantayan ang mga estudyante. Sa puntong ito, nagsummon ang isang lalaki na nagngangalang Rake ng Puppet Legion gamit ang magic. Inutusan ni Glenn si Sistine na gamitin ang kanyang specialty magic para pigilan sila habang ginagamit niya ang pinakamalakas na attack magic na posible para ibagsak ang Puppet Legion. Si Glenn, gayunpaman, ay pisikal na pagod bilang resulta ng advanced na magic na puwersahang ginamit niya. Nagulat si Rake sa lakas ni Glenn. Malayang nagpapakita siya sa harap ni Glenn pagkatapos talunin ang Puppet Legion. Ang sandata ni Rake ay kasalukuyang hindi maselyuhan ni Sistine dahil sa kakulangan ng mana. Itinulak ni Glenn si Sistine pababa, at sinabihan siyang humanap ng pagkakataong tambangan siya kapag gumaling ang kanyang mana. Nagtulungan sina Glenn at Sistine para isil ang sandata ni Rake, at tinulungan niya si Glenn sa pagpatay sa kanya. Gustong gamutin ni Sistine si Glenn. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang mana para pagalingin si Glenn bago hindi sinasadyang makatulog. Nagpasya si Glenn na iligtas si Rumia nang mag-isa nang nagising siya. Ang taong nagbabantay kay Rumia ay isa ring propesor sa Academy of Magic na nagngangalang Huey. Dalawang teleportation array ang na-set up ng maaga ni Huey. Hinihintay niya na lamang ang teleportation array na ipadala si Rumia sa base ng organisasyon sa loob ng isa pang 10 minuto. Si Rumia ay mapapatay pa rin ng isa pang teleportation array kahit na i-dismiss ni Glenn ang teleportation array bago siya ma-teleport. Hiniling ni Rumia kay Glenn na iwan siya ng mag-isa, dahil ayaw niyang madamay pa siya. Ngunit ayaw ni Glenn na sumalungat sa kanyang paniniwala. Kahit na ang mahiwagang mundo ay puno ng pagdurusa, nais niyang maging isang matuwid na mensahero ng mahika at hindi ikompromiso ang kanyang mga halaga. Natanggal ni Glenn ang unang teleportation array, ngunit sa kasamaang palad ay nawala ng malay. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Rumia. Sinubukan ni Rumia na lumampas sa barrier, at gamitin ang kanyang amplifier magic kay Glenn. Nabawi ni Glenn ang kanyang magic dahil may kakayahan si Rumia na palakasin ang magic ng 10 beses. Pinabagsak niya si Huey, at tinanggal ang huling teleportation array kay Rumia. Pagkatapos ng krisis sa Magical Academy, sinabi ni Celica kay Glenn ang isang sikreto. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Rumia ay ang prinsesa ng Alzano Empire. Sinasabi ng Alzano Empire na ang amplifier magic ay isang representasyon ng Diablo, at hindi ito mapapayagan ng mga tao. Kung ang mga royal ay maging bihasa sa amplifier magic, hindi ito makakabuti para sa bansa. Dahil sa pagmamayari ni Rumia sa amplifier magic, ipinatapon siya ng maharlikang pamilya. Si Celica at ang principal lang ang kasalukuyang nakakaalam ng sikreto. Naniniwala si Glenn na wala siyang kinalaman sa sikreto. Sa kalaunan ay natuto siyang mahalin ang pagtuturo, at interesado lamang siyang tulungan ang kanyang mga mag-aaral hanggat maaari. Magsisimula na ang Magic Tournament ng Alzano Empire Magical Academy. May mga chismis na dadalo ang Reyna sa laro, sa araw na ito ay gaganapin upang panuurin ito. Seryoso si Glenn na manalo sa tournament na ito. Inaayos niya ang mga kaganapan para sa bawat mag-aaral ayon sa kanilang lakas. At ang dahilan kung bakit siya naglalagay ng labis na pagsisikap ay dahil gusto niyang makuha ang gantimpala. Kailangan ni Glenn ang bonus dahil sa kanyang masikip na sitwasyon sa pananalapi. Gayunpaman, ang mga kondisyon ng kanyang klase ay hindi partikular na maganda. Nakaugalian na para sa ibang mga klase na pumili ng pinakamahusay na mga mag-aaral na lalahok sa kompetisyon ng paulit-ulit. Dapat talunin ng mga estudyante ni Glenn ang pinakamahuhusay na manlalaro kung gusto niyang manalo sa laro. Habang nag-aalala si Glenn tungkol sa kompetisyon, ang isyu sa larangan ng pagsasanay ay nagdudulot ng alitan sa pagitan ng klase ni Glenn at Class 1. Kumonsulta si Glenn kay Hailey, ang guro ng Class 1, para resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga estudyante. Hinimok ni Hailey si Glenn na talikuran ang larangan ng pagsasanay dahil naniniwala siyang mananalo ang kanyang koponan sa laro. Galit na galit si Glenn. Pinili niyang tumaya ng 3 buwang halaga ng sahod kay Hailey.
Si Hailey ay lubos na nakatitiyak sa kanyang sarili, at handang tumaya sa pantay na sweldo. Sa puntong ito, naniniwala si Sistine na ininsulto ni Hailey ang kanyang mga kaklase at inaakusahan siya. Hindi pinagtatalunan ni Hailey ang mga sinasabi ni Sistine, dahil si Sistine ay isang inapo ng Maharlika. Naniniwala si Sistine na mananalo sila sa laro, at tinutulungan si Glenn na tumaya. Pero ang hindi niya alam ay labis itong pinagsisihan ni Glenn, at naaawa siya sa kanyang sweldo. Kung hindi pa sana nagsalita si Sistine, humingi na sana siya ng tawad kay Hailey. Sa tulong ni Sistine, ang pusta ay ginawa. Upang mapanalunan ang Magic Tournament, kailangang aktibong maghanda si Glenn para sa kompetisyon. Opisyal na magsisimula ang Magic Tournament makalipas ang 1 linggo. Nang nagpakita ang kamahalan na Reyna, sinubukan niyang ayusin ang mga bakod kasama ang kanyang anak na si Rumia. 3 taon na ang nakalilipas, iniwan niya si Rumia at nakaramdam ng kalungkutan tungkol dito. Kasunod ng kompetisyon, mahusay ang klase ni Rumia. Sumasali si Rumia sa isang paligsahan para sa lakas ng pag-iisip. Matagal na niyang hindi nakikita ang kanyang kamahalan na Reyna, at sabik siyang patunayan ang kanyang katapangan. Ang mga pagsisikap ni Rumia ay nagbibigay daan sa kanya upang manalo sa kompetisyon. Medyo gutom na si Glenn pagkatapos ng round sa umaga. Wala siyang pera pambili ng mga pagkain, kaya ang tanging magagawa niya ay mainggit sa mga pananghalian ng iba. Lumapit si Lynn kay Glenn sa puntong iyon. Dahil walang kumpiyansa si Lynn at sasabak siya sa isang Transformation Magic Tournament, hiniling niya kay Glenn na baguhin ang kalahok. Alam ni Glenn ang hilig ni Lynn para sa Transformational Magic. Binibigyan ni Glenn si Lynn ng ilang payo para matulungan siyang maging mas tiwala sa sarili. Kinuha niya ang anyo ni Rumia at ipinaliwanag ang magic ng pagbabago kay Lynn. Nagpasya si Lynn na maglagay ng maraming pagsisikap upang manalo sa suporta ni Glenn. Napagkakamala na ngayon si Glenn na si Rumia ni Sistine, na gustong makisalo sa kanya sa pagkain. Hindi makatanggi si Glenn kay Sistine dahil nagugutom na siya. Ngunit nagpakita si Rumia bago siya magkaroon ng unang kagat. Sinubukan ni Glenn na nakawin ang mga sandwich ni Sistine, ngunit nagawa niyang burahin ang kanyang enchantment. Galit na galit siya kaya nagpatawag siya ng whirlwind para itaboy si Glenn. Sa katunayan, gumawa na si Sistine ng ilang sandwich para kay Glenn. Itinapon ni Sistine ang mga sandwich mula nang mag-away sila. Kinuha ito ni Rumia at inialok kay Glenn dahil sa tingin niya ay sayang ang pagkain kung itatapon ito. Si Glenn ay hindi kapani-paniwalang nasiyahan pagkatapos kumain ng mga sandwich, hindi alam na si Sistine ang gumawa nito para sa kanya. Tinapos ni Glenn ang kanyang pagkain bago dumating ang Reyna. Si Rumia ang priority ng Reyna, hindi si Glenn. Si Rumia, gayunpaman, ay tumanggi na kilalanin ang Reyna, at tumangging kilalanin ang kanyang sarili bilang isang prinsesa. Medyo nanlumo ang Reyna. Umalis si Rumia sa pag-uusap, at hindi na bumalik sa laro. Hindi niya makakalimutan na iniwan siya ng Reyna, gayunpaman, hindi niya maiwasang maghangad ng relasyon sa kanya. Ipinaliwanag ni Glenn kay Rumia na ang mga tao ay mga nilalang na pinagsisisihan ang kanilang mga desisyon. Sa kanyang opinyon, dapat sundin ni Rumia ang kanyang puso, kahit na pagsisisihan niya ito sa bandang huli. Si Glenn ay isang court mage kaya madalas siyang bumisita sa korte bilang resulta ng kanyang katayuan. Alam niyang nami-miss ng Reyna si Rumia, dahil nakita niya ang magkatulad na alahas sa kanya. Pinayuhan ni Glenn si Rumia na maging tapat sa Reyna. Si Rumia ay pinigil ng isang grupo ng mga maharlikang sundalo, na nag-aakusa sa kanya ng nagbabalak na patayin ang Reyna nang malapit na siyang magdesisyon na puntahan siya. Nalungkot si Rumia dahil naniniwala siyang plano ng Reyna na patayin siya. Iniisip ni Glenn na ang kapitan ng Royal Guard ay gumagawa ng panlilinlang dito. Lumapit siya kay Celica para humingi ng tulong matapos iligtas si Rumia. Bagamat alam na alam ni Celica kung gaano kahirap ang sitwasyong kinakaharap ng maharlikang pamilya, wala siyang kapangyarihang tulungan si Glenn. Gusto niyang makahanap ng paraan si Glenn para makita ang Reyna dahil sa tingin niya ay siya lang ang taong makakahanap ng solusyon. Medyo nag-aalala si Glenn kung paano siya makikita. Sa oras na ito, si Glenn ay inatake ng isang misteryosong babae. Si Riel ang hindi kilalang babae. Siya ay dating katrabaho ni Glenn, at nagmula sa Imperial Court Mage Corps. Matapos talunin ni Glenn si Riel, lumitaw si Albert, ang kanyang kapartner, inutusan sila ni Albert na wakasan ang kanilang mga kalokohan. Sa ngayon, ang mga bagay ay talagang nakakalito. Ang Reyna ay binabantayan ng Royal Guard. Pinili nilang patayin si Rumia bilang pagsuway sa utos ng Reyna. Nagpasya si Glenn na makipagtulungan sa Court Mage Corps upang mailigtas ang Reyna. Gumamit sila ni Rumia ng Transfiguration Magic para mag-transform sila bilang Albert at Riel. Bago ang kompetisyon, hiniling ni Glenn sa Class 2 na manalo sa Magic Tournament, para makita niya ang Reyna sa oras ng award. Sa film, kahangahangang gumaganap si Lynn matapos siyang turuan ni Glenn. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay mahusay din gumaganap. Si Sistine ang final na magpakita. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay napakahusay, at siya ay nagtagumpay na may malinaw na kalamangan.
Sa huli, ang Magic Tournament ay napanalunan ng Class 2. Binabaliktad ni Glenn ang enchantment ng Metamorphosis nang nagsimula na ang award ceremony. Gusto niyang parusahan ng Reyna ang kapitan ng guards matapos ilantad ang pagpatay ng kapitan ng guards kay Rumiya. Ang Reyna ay hindi inaasahang nasa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ng mga guards, at napilitang magpasya na patayin si Rumiya. Ayaw talagang patayin ng kamahalan si Rumiya. Napagtanto ni Glenn pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng ginawa niya para sa kanya. Iniisip ni Glenn na may depekto ang alahas na isinuot ng Reyna. Hindi niya pinapagana ang magic sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayan upang magawa ito. Nang naalis na ang enchantment ng Quintas, ipinahayag ng Reyna ang kanyang aktwal na nararamdaman. Nagsisisi siyang nasaktan si Rumiya, dahil mahal na mahal niya ito noon pa man. Samantala, natuklasan ni Albert ang katulong ng Reyna, na nagsagawa ng spell sa Quintas. Si Charlotte ang pangalan ng dalaga, at kabilang siya sa masamang organisasyon. Gumagamit siya ng teleportation array para tumakas matapos matuklasan ni Albert. Pagkatapos ay sinabi ni Albert kay Glenn ang tungkol dito sa pag-asang magiging mapagbantay siya. Nakita ni Glenn si Rumiya pagkaalis ni Albert. Lubos na nagpapasalamat si Rumiya sa tulong ni Glenn. Nagtataka lang siya kung paano nalaman ni Glenn na nagsisinungaling ang Reyna. Idinagdag ni Glenn na noong dinukot si Rumiya, nagpadala sa kanya ng kahilingan ang Reyna. Siya ay humihikbi at nagsusumamo sa kanya na hanapin si Rumiya. Dahil alam ni Glenn kung gaano pinahahalagahan ng Reyna si Rumiya, naniniwala siyang hindi niya sinasadyang saktan siya. Nang malaman ni Rumiya na si Glenn ang nagligtas sa kanya, naantig siya. Pagkatapos ay nagpakita si Glenn para sa pagdiriwang ng kanilang klase. Naubos niya ang lahat ng kanyang premyong pera at mga panalo sa pusta sa restaurant dahil sa napakataas na presyo. Sa paglipas ng panahon, binibigyan ni Glenn ng espesyal na pagsasanay si Sistine. Kung gusto ni Sistine na protektahan si Rumiya, kailangan niyang matuto ng mahika ng militar. Upang mapabuti ang kanyang pisikal na fitness, nagpasya si Glenn na turuan muna siya ng boxing. Hindi lang sina Glenn at Sistine ang may pakialam sa buhay ni Rumiya. Gayon din ang Imperial Army. Si Riel ang inatas ang bantayan si Rumiya ng palihim. Nag-enroll siya bilang transfer student at inilagay sa klase ni Rumiya. Hanga ang kanyang mga kaklase sa lakas at galing ni Riel sa mahika. Si Riel ay unti-unting nakakaangkop sa buhay campus sa tulong ni Rumiya at Sistine. Sinasama ni Glenn ang mga estudyante sa isang field trip makalipas ang isang linggo. Pinipili niya ang isang isla bilang kanyang destinasyon. Tuwang-tuwa si Glenn nang makita ang kanyang mga babaeng estudyante na naka-swimsuit. Nagpasya ang mga lalaking estudyante na pasukin ang hostel ng mga babaeng mag-aaral pagkatapos ng dilim. Ito ay isa sa mga pangunahing programa para sa mga lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni Glenn ang kanilang mga plano at sinubukan silang pigilan. Si Glenn ay nasa isang mainit na pagtatalo sa kanyang mga lalaking estudyante. Hindi sila kasing lakas ni Glenn, sa makatuwid, nabigo ang kanilang pamamaraan. Si Riel ay kasalukuyang dinadala sa dalampasigan ni Sistine at Rumiya, kung saan sila ay may napakagandang oras. Masaya si Glenn na makita silang nag-uusap at nagkakatuwaan. Hindi niya alam na ayaw ni Riel kina Sistine at Rumiya. Galit na galit siya dahil naniniwala siyang inaagaw nila si Glenn. Hindi pa mentally stable si Riel. Siya at si Rumiya ay nagtalo pagkatapos sa kanyang ekskursyon sa paaralan. Sinabi ni Glenn na si Riel ay may medyo batang edad sa pag-iisip, at paminsan-minsan lang siyang nagkakaroon ng kinakampihan. Siya na ang bahala sa pagsubaybay kay Riel, at umaasa na hindi sila gagawa ng eksena. Napansin ni Albert na may palihim na lumalapit kay Riel. Sinubukan niyang iligtas si Riel mula sa kanyang kalagayan, ngunit pinigilan siya ni Charlotte. Nagtagal si Glenn sa paghahanap bago nahanap si Riel sa tabi ng dagat nang magkalaban sina Albert at Charlotte. Ngunit hindi niya inasahan ang pag-atake sa kanya ni Riel. Hindi lang niya sinaksak si Glenn, kinidnap din niya si Rumiya. Pinapanood ni Sistine si Riel na nagdudulot ng pananakit kay Rumiya. Ngunit siya ay masyadong natatakot na gumamit ng mahika kay Riel. Dinala ni Albert ang nasaktang Glenn sa kanilang silid pagkatapos na madala si Rumiya. Matinding sugat ang natamo ni Glenn. Kailangan ni Glenn ang tulong ni Sistine dahil ang pagpapagaling sa kanya ay nangangailangan ng maraming mana. Sama-sama, tinutulungan nila si Glenn na magkamalay. Sinabi ni Albert kay Glenn na matagal na niyang nahulaan na si Riel ay gagamitin ng masasamang organisasyon. Balak niyang gamitin si Rumiya bilang bitag para sirain ang masamang organisasyong nagtatago sa likod nito. Iniinis ng husto ni Albert si Glenn. Iniisip ni Albert na pinagtaksilan sila ni Glenn. Hindi maliligaw si Riel kung hindi niya tinalikuran ng Imperial Court Mage Corps. Masama ang pakiramdam ni Glenn kaya nangako siyang ililigtas si Riel. Nakipag-ayos si Albert kay Glenn pagkatapos makuha ang kanyang mga assurance. Ibinigay ni Albert si Riel kay Glenn, sinabi sa kanya ang kanyang unang trabaho ay iligtas si Rumiya. Sa kabutihang palad, nag-install sila ng trakang magic kay Rumiya, na ginagawang simple upang mahanap ang kinaroroonan ng masamang organisasyon.
Ngunit ang isa sa mga miyembro ng masamang organisasyon ay nagkunwaring kapatid ni Riel, at inutusan si Riel na patayin si Glenn. Nilinlang niya si Riel, na pagkatapos ay nagpupumilit na talunin si Glenn. Gumagamit si Glenn ng mahika para ikulong si Riel habang inaatake ang mga miyembro ng masamang organisasyon. Sa paalala ni Glenn, naalala ni Riel ang kanyang nakaraan. Sion ang pangalan ng kapatid niya, at pareho silang kabilang sa masamang organisasyon. Nang maglaon, ipinagkanulo ni Sion ang organisasyon, binigyan si Glenn ng akses sa kaalaman sa loob, at hiniling na iligtas niya si Riel. Ngunit binayaran ni Sion ang halaga ng pagkakanulo ng kanyang buhay. Itinanam ni Glenn ang memorya ni Riel sa ulo ng clone dahil ang masamang organisasyon ay gumagawa ng clone noong panahong iyon, at si Riel ay lubhang nasaktan. Labis na panlulungo ang nararamdaman ni Riel matapos mabawi ang kanyang alaala dahil naniniwala na siya ngayon na isa lamang siyang puppet. Si Glenn, gayunpaman, ay ipinaliwanag sa kanya na siya ay hindi isang puppet, dahil ang isang puppet ay walang pag-iisip, ngunit siya ay mabubuhay para sa mahahalagang bagay. Napagtanto niya na ang kanyang isip ay nawala at nagkusa na alisin ang lahat ng mga clone. Tinalo ni Glenn ang mga miyembro ng masamang organisasyon at natapos ang kanyang misyon na iligtas sina Riel at Rumia. Pinatawad ni Rumia at Sistine si Riel sa kanyang mga pagkakamali, at muli silang naging kaibigan. Sa susunod na kwento, dumating ang fiancé ni Sistine na si Lius upang magturo sa Alzano Empire Magical Academy. Sa tingin ni Sistine, kalokohan lang nila ang engagement na bagay noong mga bata pa sila, at hindi sila maituturing na fiancé. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahal na mahal siya ni Lius at nagtapat sa kanya ng pagmamahal sa publiko. Hindi susuko si Lius. Nagtanong siya kay Sistine habang sila lang. Tinanggihan ni Sistine si Lius. Ang kanyang layunin ay upang matuklasan ang mga misteryo ng Sky Castle. Kailangan niyang makakuha ng karagdagang kaalaman sa mahika upang matupad ang pangarap na ito. Gusto ni Lius na tulungan siya ni Sistine sa kanyang pag-aaral ng mahika ng militar, dahil naniniwala siyang hindi praktikal ang pangarap ni Sistine. Narinig ni Glenn ang usapan nila. Naiinis siya kay Lius at pakiramdam niya ay wala na si Sistine sa kanyang liga. Iniisip ni Lius na walang kinalaman ang kanilang negosyo kay Glenn at nakipagtalo sa kanya. Para sumuko si Lius, sadyang sinabi ni Sistine na sila ni Glenn ay magkasintahan. Nang makita ni Glenn ang mga intensyon ni Sistine, hinamon niya si Lius bilang fiancé. Tinanggap ni Lius ang hamon at sumang-ayon na talakayin ang petsa at modalidad ng tunggalian sa ibang araw. Di nagtagal, nagpasya sina Glenn at Lius na lumaban sa isang labanan sa koponan. Inutusan nila ang mga mag-aaral ng ikalawa at ika-4 na klase ayon sa pagkakabanggit upang magsagawa ng mga paligsahan sa mahika. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, ang Class 4 ay talagang mas malakas kaysa sa Class 2. Gayunpaman, si Glenn mula sa Imperial Court Mage Corps ay mahusay sa pagtatrabaho bilang isang koponan. Naglalagay din siya ng mga bitag sa arena para tulungan siyang manalo sa tunggalian. Deadlocked sina Glenn at Lius sa pagtatapos ng 3 oras na laban. Pinili ni Glenn na lumaban kay Lius ng mag-isa, at nagtakda ng oras pagkatapos ng isang araw, dahil pinipilit ni Lius na magkaroon ng resulta. Galit na galit si Sistine na hindi siya ang pusta na ginagamit sa kompetisyon. Nalulungkot siya lalo na dahil palagi ang sinasabi ni Glenn na kung mananalo si Lius, maaari niya itong pakasalan at mamuhay ng marangyang buhay. Naguguluhan siya sa sinabi ni Glenn. Sinampal niya si Glenn sa galit. Hindi rin naiintindihan ni Rumia ang pag-uugali ni Glenn, ngunit naniniwala siya sa kanyang integridad at inaakala niyang mayroon siyang iba pang motibasyon. Pinili ni Sistine na kausapin si Glenn bilang resulta ng ginhawa ni Rumia. Sinabi ni Glenn kay Sistine na ipinaalala nito sa kanya ang dating kaibigang si Sarah pagkatapos ng kanilang pagkikita. Mula noong bata pa siya, gusto na ni Glenn na maging isang mabuting salamangkero. Ngunit nalaman niyang madugo ang propesyon ng mage, at hindi kasing ganda ng inaakala niya noong sumali siya sa Imperial Court Mage Corps. Lalong hinamak ni Glenn ang mahika matapos maabutan ng malupit na katotohanan. Kung hindi laging sinusuportahan ni Sarah ang kanyang pangarap, mas pinili niyang sumuko. Sa kasamaang palad, nagkamali siya sa isang misyon na humantong sa pagkamatay ni Sarah. Nasaktan ng husto si Glenn kaya binitawan niya ang kanyang pangarap at umalis sa Imperial Court Mage Corps. Unang nakilala ni Glenn si Sistine sa Magical Academy at humanga siya kaagad sa kanyang ugali at pagnanais na magtagumpay. Nagalit si Glenn na siniraan ni Lius ang pangarap ni Sistine kaya naman gusto niyang talunin si Lius. Ang paglitaw ni Leo sa oras na ito ay nagtatapos sa kanilang pag-uusap. Naniniwala siyang nagsisinungaling si Glenn at may marahas at madugong kasaysayan si Glenn. Sinasalakay ni Glenn si Lius dahil sa puot. Ang lakas ni Leo, gayunpaman, ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Glenn ay maaaring talunin ni Lius nang hindi gumagamit ng mahika. Umalis si Glenn, at hiniling ni Lius na pakasalan siya ni Sistine sa pamamagitan ng pagbabanta sa kanya pati na rin kina Rumia at Riel. Inaasahan ni Sistine na iligtas siya ni Glenn. Gayunpaman, si Glenn ay hindi na muling nakita sa akademya pagkatapos ng araw na yon.
Pumayag si Sistine sa proposal ng kasal ni Lius para ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Labis na nag-aalala si Romeo na ipinaalam niya kay Glenn ang tungkol sa kasal ni Sistine, at humingi sa kanya ng tulong sa paglutas ng problema. Naniniwala si Glenn na hindi consensual si Sistine at nangakong pipigilan ang kasal. Si Glenn ay tumakas kasama si Sistine sa araw ng kasal. Masigasig siyang nag-aaral ng mahika ng ilang araw upang talunin si Lius. Sa panahong ito, isang grupo ng mga gumagamit ng droga ang nagpapakita sa akademya. Lahat sila ay nag-mutate sa mga zombie at sumugod kay Glenn. Nagulat si Glenn dahil napatay din ng ilegal na droga si Sarah. Inalis ni Glenn ang lahat ng mga zombie para mapigilan si Sistine na makaranas ng parehong trahedya gaya ni Sarah. Nang mapansin ni Sistine ang homicidal appearance ni Glenn, natakot siya. Naabutan sila ni Lius bago niya malaman kung paano haharapin si Glenn. Inihayag ni Glenn ang tunay na mukha ni Lius. Si Jates, ang dati niyang katrabaho. Pinatay ni Jates si Lius pagkatapos ng labanan ng grupo. Si Glenn ay nakaharap ni Jates gamit sina Lius at Sistine. Batid ni Glenn na dapat niyang harapin si Jates. Si Sistine ay hinimok na umalis, at siya ay mananatili sa likod upang pigilan si Jates. Ang layunin ni Jates ay itaguyod ang hustisya, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siya sa pagpatay. Nais niyang angkinan ang Akashic Records upang mamuno sa mundo. Matindi ang naging labanan ni Glenn at Jates. Pero hindi niya inasahan na talagang babalik si Sistine para tulungan siya. Alam ni Sistine ang nararamdaman niya kay Glenn. Gusto niyang nasa tabi niya palagi si Glenn, dahil tinitingnan niya ito bilang isang hindi mapapalitang individual. Nagtutulungan sina Glenn at Sistine para talunin si Jates. Bago tumakas, sinabi ni Jates kay Glenn na ang Alzano Empire ay natutunaw, at hindi na siya makapaghintay hanggang sa muli niya itong makita. Sa pagtatapos ng kwento, ipinagpatuloy ni Glenn ang kanyang posisyon bilang isang propesor. Naalala niya ang isang kwentong nakita niya noong bata pa siya nang makita niya si Sistine. Ang mage ay tinanong ng Demon Lord, anong dahilan ng iyong pagiging desperado? Wala akong idea, tugon ng mage, dahil mayroon akong isang bagay na dapat at gusto kong protektahan. Sa sandaling isaalang-alang ko ito, ang aking katawan ay napupuno ng walang hangganang kapangyarihan. Kaya kong bumangon anumang oras. Natuklasan na ngayon ni Glenn kung ano ang gustong protektahan ng mage at naiintindihan na niya ang kanyang sinasabi. Dito nagtatapos ang anime. Napakalaki ng worldview ng orihinal na nobela ng anime na ito. Ang ilan sa mga tanong ng nilalaman ay nananatiling hindi nalutas pagkatapos ng anime adaptation, kabilang ang tungkol sa Sky Castle at Akashic Records. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na ang Akashic Records of a Bastard Magician Instructor ay napakahusay pa rin. Mapagmamasdan natin ang pag-unlad ng mga karakter, kay Glenn man o kay Sistine. Sa wakas ay natuklasan ni Glenn ang kahalagahan ng pag-aaral ng mahika, at pagtatanggol sa mga individual na nais niyang ipagtanggol. Bukod pa rito, lumakas si Sistine. Siya ay nakatayo sa tabi ni Glenn ng buong kabayanihan habang nakikipaglaban ito kay Jates. Iyon lang para sa video ngayon. Huwag kalimutan na bigyan ako ng thumbs up at mag-subscribe. Maraming mga cool na anime recaps sa aking channel. See you!